Topic natin ngayong araw, gulay para hindi kayo ma-stroke. So, ang lulutuin natin, kamote. Lalagyan natin ang ito. Orange kamote, lalagyan natin ng talbos. So, ang napili kong talbos ngayong araw na ito ay kulitis o yung tinatawag natin na spinach. So, parang si Papay kumakain ng spinach. Napakasustansya po. Actually, sabi ng Framingham Study, pinag-aralan nila 800 na kalalakihan. Nakita nila bumababa ang risk ng pagkakaroon ng stroke ng 22% sa pagkain ng 3 servings ng gulay araw-araw. Kaya ang lulutuin natin para kay Doc Willie, kamote na may talbos. Ito pong kulitis, himahimayin nyo, hugasan at patuluin. Ito pa po yung pin-repair natin. Pag meron kayong kamote, actually, yung orange kamote at saka yung violet kamote, ito po yung pinakamasustansya sa lahat. Quadraduhin nyo. So, square ang gawin nyo dun sa inyong kamote. At ang mga pangpalasa natin, kung meron kayong maliliit na hipon, kung hindi kayo nakapamalengke, pwede na po yung hibe kasi lalasa na rin. So, yan yung gagamitin natin. Konting paminta, sibuyas, with or without tomatoes. Kaya lang, nawala po yung kamatis ko dun sa palengke, kaya ito munang sibuyas lang ang gagamitin. At bagoong isda. So, yan po yung mga gagamitin natin. So, magpakulo kayo ng tubig. Kapag kumukulo na yung tubig, una nating ilalagay yung ating kamote. Yan. Kasi mas matagal siyang maluto. Yun naman kasing dahon, pag luto na si kamote, saka lang natin ilalagay yung ating dahon. So, yan. Pakuluin ang ating kamote. Mabilis lang pong lumambot ang kamote kasi ginawa nating kwadrado na maliit-liit. Yan. Okay. So, pakuluin po natin. At sa pagpapakulo ng kamote, pwede nyo na pong ilagay yung inyong sibuyas at kamatis. Kasi yan yung mga pangpalasa natin. Yan, lagay na po ang ating sibuyas. Pwedeng may kamatis, pwedeng wala. Actually, masarap po may kamatis eh. Tapos kung meron kayong bagoong isda, ilalagay nyo rin po. Yan, lagay natin dyan ang ating bagoong isda. Okay. Bango, sarap. So, yan na ho yung pangpalasa ninyo. Pakuluin lamang. Okay. Bango ng ating bagoong. Lagyan po ng konting paminta. At isabay nyo na rin po yung hibe. So, ako laging kahit umuulan, di nakapamalengke, laging may reding daing, laging may reding hibe. Hipon na maliliit para pangpalasa dun sa ating mga lutuin. Yes, pwede po. O kung may tira kayong isda, inihaw na isda, pwede, pritong isda. Yan po yung isasahog natin. So, pwede nyong takpan habang pinakukuluan. So, ang maganda dito sa ating kamote, ito po, may isa pa tayong kamote. Kasi gagamitin natin mamaya sa dessert ni Doc Willie. Ang maganda po dito sa kamote, napakasustansya po nito kasi may vitamin A, C, and E, manganese, copper, vitamin B, at saka potassium. Sabi ko nga, mas kulay orange at mas violet, mas maraming antioxidant ang ating kamote. Laban po yun sa cancer, sakit sa puso at pag-edad pag sinabing antioxidant. Maganda po ito sa tiyan kasi nakita nila ang kamote, dalawa po kasi ang fiber, dalawang klase, soluble at insoluble fiber. So, pareho siyang meron. Ang maganda doon, pag meron kang fiber sa iyong tiyan, dadami yung good bacteria. Kung narinig nyo po yung lactobacilli, tsaka yung bifidobacterium. Okay, pakuluan lang po ang inyong kamote, mga 5 minutes. Okay, so para lumambot, tapos mamaya natin ilalagay yung dahong kulitis. Maganda din po ito sa mata kasi nakita nyo, red-orange ang kulay. Sabihin, marami siyang beta-carotene, vitamin A. Sa utak, pampatalino. Huwag nyo pong sasabihin sa anak nyo, nako, kamote kang bata ka. Hindi po. Kasi ang kamote ay pangpatalino.
Dahil po dun sa taglay niyang anthocyanin, sabi ko nga, pampalakas din ng immunity kasi may vitamin A siya eh. Tapos, ang maganda, alam niyo ba, itong kamote, ito lang yung gulay, isa sa mga gulay na pagkaluto, napapanatili niya 70% ng sustansya o nutrisyon. Di ba yung iba pag nainita na, nawawala? Siya hindi. Nandun pa ho. Tapos, tatanungin nyo, pwede ba ang kamote sa diabetic? Ito po kasi medium to high glycemic index ang kamote. So, pwede pong isahog sa inyong mga lutuin kung diabetic kayo. Kung hindi naman, so pwede nyong gamitin sa lahat. At saka gaya ng ginawa ko, ito yung main gulay namin ngayon. So, antioxidant, marami siyang taglay, beta-carotene, chlorogenic acid, at anthocyanins. Tapos, pumunta naman tayo dito. Matagal pa pong lumambot ang kamote, so palambutin lang natin. Yan. At mamaya, ilalagay natin yung dahong gulay natin. So, may sabaw na tayo, may gulay pa tayo. Yan. So, ganyan po yung look niya. So, matigas pa po ang ating kamote. Ang isasahog naman natin, berdeng gulay. Sabi ko nga, anti-stroke. Pag kumain kayo ng 3 servings of gulay a day, bababa po ang risk ng stroke nyo. So, ang napili po nating talbos ngayon ay spinach. Pero pwede ho kayong gumamit. Spinach, kulitis, lahat po ng dahon. Malunggay, alukbati, yan po. Kangkong kasi matigas ho yun eh. Mas masarap siyang nilaga o kaya adobong kangkong. So, ang maganda po sa kulitis or spinach, high calcium to. Para sa buto, sa heart, muscle, ugat, at nerves. Iron, marami siyang oxygen. Yung dugo nyo, dadalhin yung oxygen sa buong katawan. Magnesium, energy, pangpalakas ninyo. Tapos para din sa tibok ng puso nyo. Ang magnesium para sa immunity at muscle natin. Maganda rin po ito sa mata. So itong niluluto natin kasi meron siyang lutein, camphorol, quercetin, zeaxanthin. Bagay po sa diabetic ang mga berdeng dahon ng gulay kasi nagpapababa po ng glucose. So, antioxidant. Meron din po itong anti-cancer, yung chlorophyll. Kaya nga, berdeng-berde yung kulay niya. At nakita nila, yung mga bata na may hika, mas napapakonti yung severity o yung lala ng atake ng hika nila. Kasi nga yung vitamin A, C, and E, nakakatulong sa baga. Actually, bata at adults. Pang blood pressure, may potassium po ito. Vitamin K para sa buto or pagbuo din ng dugo. Sa nagtitibi, maganda ho ito. At sa mga gustong gumanda, pampaganda ng skin, pampaganda ng buhok, pwede. At sa mga nanay na nagdadalang tao, kain na ho ng folate bago pa kayo magbuntis. Tsaka habang nagbe-breastfeeding. So, ang ganda po, di ba? Orange and green, pinagsama natin. So, maganda po siyang gulayin. So, pag lumambot na ho ang ating kamote in 5 to 10 minutes, katulad ho nito, ilalagay na ho natin ang berdeng dahon ng gulay. Okay. Yan. So, lumambot na in 5 to 10 minutes. Ang ganda ng sabaw. So, meron na kayong sinabawang gulay. Ilagay na ho natin ang ating berdeng dahon ng gulay. So, ito ho, parehong nakukuha sa likod bahay. So, kung kaya nyo magtanim, yan na ho ang itanim ninyo sa inyong likod bahay. Para anytime kailangan nyo ng gulay, ready. Yan, sinimot natin. Haluin lang po. Isang kulo, pwede nang kumain. Yan. Green vegetable, orange vegetable, ang ganda po. Yan. So, ready na siya. Labas natin yung ibang orange para makita nila. Okay. Yan po ang gulay. Kain tayo. 3 servings a day para hindi tayo ma-stroke at para maging healthy ang ating buhay. Maraming salamat po. Okay, salamat.